Luna POV. Namumugtong mga mata ko sa kakaiyak, naghahalo ang saya at pananabik ko dahil makikita ko na si Murphy. Ngayong araw ang balik niya kaya naman kahit wala na akong igaganda, ay nag-ayos ako para sa kanya. Pinaghandaan ko talaga ang araw na ito para sa kanya. Nang makita ko si Murphy ay hindi ko na napigil ang umaapaw na emosyon sa dibdib ko. Tumakbo ako palapit sa kanya at mahigpit siyang niyakap. Alam ko na nagtataka siya sa inaakto ko subalit wala akong pakialam. 3 taon ko din siyang nakalimutan, kaya naman sabik na sabik talaga ako. Kung maaari nga lang ay gusto ko lamang na nakakulong lang sa bisig niya. Miss na miss kita, Murphy. Piping usal ng puso ko habang lumuluha at umiiyak. Buong akala ko itutulak niya ako palayo sa kanya, pero niyakap niya ako pabalik. Mas lalo lang tuloy akong naluha sa ginawa niya. Wala pa ring pinagbagong yakap ni Murphy. Mainit pa rin ito't masarap sa pakiramdam. Sa bisig niya pakiramdam ko ay ligtas ako. Inilayo niya ako sa kanya habang hawak ako sa balikat. Mukhang hindi lang si Marcos ang nakamiss sa akin. May simpatikong ngiti ito sa labi. Mukhang pati ikaw ay namiss ako. Tumatawang dugtong nito. Tila tubig sa gripo na tumulong masagana kong luha nang pahirin niya ang pisngi ko gamit ang hinlalaki niya. Shh, Feli, bakit ka ba umiiyak? Pinaiyak ka ba ni Marcos? Nagpasaway ba siya nang wala ako? Kunot ang noon na tanong niya. Kung alam mo lang, Murphy, isip-isip ko. Simula nang dumating siya ay hindi ko maalis ang tingin ko sa kanya. Bawat galaw niya ay minamasdan ko siya. Alam ko na ramdam niya ang ginagawa ko pero wala akong pakialam. Isa sa mga araw na ito ay magtatapat naman ako sa kanya na ako si Luna. Sa wakas ay magiging masaya na rin kami at mabubuo ng pamilya namin. Kaunting tiis na lang ay malalagay na sa tama ang lahat. Hindi na kami mangungulila sa isa't isa. Lumabas kami nila Victoria, Aling Babot at Ate Rose. Sumama ako kay Aling Babot para sumama na mamili ng grocery stock. Kasama namin si Victoria dahil ang aga nitong magpunta ng mansyon. Alam ko naman kung sinong inaabangan niya si Douglas. Dahil pinagmaneho kami ni Manong Van ay hindi na kami nag-commute pa. Ewan ko ba kung bakit ang malas ng araw ko ngayon? Paano ay nasa lubong namin si Nancy at Sydney, ang mga kontrabida sa buhay ko. Pigilan niyo ako kung hindi kakalbuin kong dalawang yan. Gigil na gigil si Victoria habang nalilisik ang mga mata na nakatingin sa dalawa. Nang akmang susugod na ito'y pinigilan ko siya sa braso. Hayaan mo na sila, malapit na rin namang matapos ang maliligayang araw nila. Makahulugan kong wika habang masamang nakatingin din sa dalawa. Katulad namin ay masama rin ang tingin sa amin ni Nancy at Sydney. Kung nakakamatay lang ang tingin ay baka nabuwal na kami sa kinatatayuan namin. Nandito na naman ang mga basurang ito. Tumingin ng may pag-iinsulto si Sydney sa amin. Trash with the monster. Sounds good. Sabay tawan na magkaibigan. Monster, sino kayang masalimaw sa atin? Hindi ba kayo? Magpakasaya lang kayong dalawa ngayon. Tiningnan ko sila ng makahulugan at may ngisi sa labi. Dahil bilang ng mga araw nyo, tumawa si Nancy na para bang isang malaking birong sinabi ko. Ano bang sinasabi ng pangit na to? Nahihibang ka na ba? Itinuro nitong sentido ko. Hindi ka lang pangit, baliw ka pa. Kaya ka nalaos Masama kasing ugali mong impakta ka. Buti nga sa'yo. Galit na hiyaw ni Victoria kaya ang mga dumaanin na papatingin na sa gawin namin. Mas bagay sa'yo maging kabet kaysa maging artista. Shit kang babae ka, bawi mo sinabi mo! Halos umusok sa galit ang ilong ni Nancy. I became a star because I'm beautiful and sexy. I deserve to be a star. Aso lang kita noon kaya tumahimik ka. Ganting singhal ni Nancy. Anong aso? Hoy, Nancy, hindi mo ako aso. Lahat ng perang sinahod ko sa'yo ay pinaghirapan ko. Huwag mo kong itulad sa'yo na isang hayop. Hinawakan namin si Victoria dahil talagang galit na galit ito. Dinuro nito ang dalawa. Kapag nakulong kayong dalawa, ay araw-araw ko kayong dadalawin para busitin. Mga buwisit kayo. Mabulok sana kayo sa impyerno. Agad namang hinila si Victoria palayo na magsimulang mag-hysterical si Sydney. Nang mabanggit ang salitang kulungan, mukhang takot na takot ito. Aba dapat nang namatakot siya. Dahil hindi talaga ako papayag na hindi siya magbayad sa kasalanang ginawa nila. Pagka-uwi namin ay nagluto ako ng mga pagkain na paborito ni Murphy. Halata na nagulat si Murphy nang makitang mga nakahain.
At natigilan din ito nang matikman niyang luto ko. Si Feli nagluto ng lahat ng mga yan, sir. Pagbibida ni Ate Rose. Tumingin si Murphy sa akin at kumiti. Masarap, Feli. Salamat. Masaya ako dahil napansin ko na ibang gana ng kain ni Murphy ngayon. Halatang nagustuhan itong luto ko. Mabuti naman, kabado pa ako kanina dahil baka hindi masarap ang timpla ko. Ngayong araw ay nagdesisyon na ako, magtatapat na ako kay Murphy. Hindi ko na kayang patagalin ito. Kailangan na niyang malaman ng totoo. Habang nasa harap ako ng salamin ay hinaplos kong kulubot kong balat sa muka. Gusto ko sana na maganda akong haharap sa asawa ko pero walang pag-asa na mangyari yon. Napabuntong hininga na lang ako. Matapos maglagay ng lipstick, pabango at polvo sa mukha ay tinahak kong daan patungo sa kwarto ni Murphy. Grabing tibok ng puso ko. Naguunahan sila sa bilis. Mahina akong kumatok. Hindi nagtagal ay bumukas yun at niluwang asawa ko. May pagtatanong na nakalarawan sa mukha niya. Lalo nang pasadahan niya ng tingin ng kabuuan ko. Suot ko kasi ang bestida na binigay niya sa akin. May kailangan ka, Feli? Tanong ni Murphy sa akin na may ngiti na sa labi. Nang hindi ako magsalita, hinawakan niya ako sa balikat. Relax ka lang, bakit parang kinakabahan ka? Murphy, may aaminin sana ako sa'yo. Nagsimulang mangilid ang luha sa mata ko. Ako si Luna. Murphy, napabitaw siya nang marinig ang sinabi ko. What? Alam kong mahirap paniwalaan, pero ako to. Si Luna, akong asawa mo. Umaapaw sa tuwa ang puso ko. Sa wakas ay nasabi ko rin sa kanyang totoo. That was not a good joke. Lumuluhang lumapit ako sa kanya, tinawakan siya sa kamay. Hindi birong sinasabi ko, Murphy. Ako si Luna. Hayaan mo kung ipaliwanag ko sa iyong lahat. Pwede ba, Feli? Stop joking around because it is not funny. Tinabig niyang kamay ko't may galit sa mata na tiningnan ako. Hindi porket mabait ako sa'yo, ay gagaguhin mo ko ng ganito. Dumilim ang mukha nito. Plano mo ba ito sa simula pa lang? Ang kunin ng loob ng anak ko at ganun din ako para magawa mong kalokohang ito? Marahan akong umiling. Hindi, Murphy. Wala akong masamang intensyon kahit nung una pa lang. Hindi ko kayo agad naalala ni Marcus dahil nawalan ako ng alaala. Shut up! Umalingaw-ngaw ang malakas na boses nito. Talagang kaya mong panindigan ng kasinungalingan mo? Napailing-iling ito. Akala ko pa naman ay ibang panloob mong ugali, pero katulad ng mukha mo ay ganun din pala kapangit ang budhi mo. Parang sinaksak ang puso ko sa sinabi niya. Mas masakit pala na marinig sa bibig mismo ng taong mahal mo ang panlalait na naririnig ko lang sa ibang tao noon. Murphy, please, pakinggan mo naman ako. Pagsusumamo ko. Napaigik ako sa sakit nang hawakan niya ako ng madiin sa balikat. Tila gusto nitong durugin ang buto ko habang ang kanyang mata ay napadilim na nakatingin sa akin. My wife is dead, Feli. Stop saying that she was you. Because no one will believe that. Patay ng asawa ko. At kahit anong gawin kong dasal ay alam kong hindi na siya babalik sa amin ng anak ko. Kaya wag mong bilugin ang ulo ko. Puno ng lamig ang mga mata ni Murphy habang nakatingin sa akin. Nababakas kong galit niya sa akin. Simula ngayon ay hindi ka nalalapit sa anak ko, Feli. You can still work here para mabayaran ang utang mo. Sa oras na lapitan mo si Marcus ay mas mabuti pang lumayas ka na lang sa pamamahay ko. Wika nito bago malakas na ibinagsak ang pinto. Sunod-sunod na pumatak ang masagana kong luha sa mata. Malayo to sa inaasahan ko na mangyayari. Malayong malayo. Akala ko kapag sinabi ko sa kanya na ako si Luna ay magiging maayos ng lahat at magiging masaya na kami na mabubuo ng pamilya namin. Pero hindi pala. Sinubsob ko mukha sa kamay ko na nanginginig. Saka ako humagulhol ng malakas. Ang sakit dahil hindi niya man lang ako pinakinggan. Pakiramdam ko ay mamamatay na ako sa sakit. Sa isang iglap lang ay marami na nagbago. Nagulat na lang kami na may bagong yaya na dumating. Tuluyan na akong inalis biglang yaya ni Marcos at ginawa na lang na isa sa tagalinis. Pinagbawalan din ako na magpakita sa kanilang dalawang mag-ama. Halos madurog ang puso ko sa bawat araw na lumilipas. Palihim ko na lang silang minamasdan mula sa malayo. Nawawalan na ako ng pag-asa. Pero sa tuwing makikita silang dalawa ay lumalakas ang loob ko. Hindi ako pwedeng sumuko. Araw-araw ko naririnig ang pag-iyak ni Marcus. Ayon kila Aling Babot ay hinahanap ako. Gusto ko man siyang lapitan at yakapin ay pinagkakasya ko muna ang sarili ko na tingnan siya sa malayo.
Kailangan ko magtiis dahil kapag lumabag ako ay baka tuluyan na ako mapalayas ni Murphy. Narito ako ngayon sa garden at tahimik na umiiyak. Miss na miss ko ng boses ng anak ko. Maging si Murphy. Tumayo ako para bumalik na sa kwarto ko na ngayon ay hindi na sa tabi ng kwarto ni Marcus. Nalipat na ako sa kwarto nila Ate Rose. Napahinto ako sa paghakbang na makita si Murphy. Kung dati nangingiti siya sa tuwing makikita ako, ngayon ay malamig ang mga mata nito na nakatingin sa akin. Nakakapanibago, ang tingin niya sa akin ngayon ay parang isang stranghero. Walang pakialam at wala siyang emosyon. Murphy, gusto ko siyang hagkan at yakapin. It's all your fault. Hindi lang ang mata nitong malamig, pati ang boses. Dahil sa'yo malungkot ang anak ko. Yumuko ako at umiyak. Bakit ba ayaw mong maniwala, Murphy? Nagangat ako ng tingin. Hindi ba? Hindi ba ako nakikilala ng puso mo? Nabuhayan ako ng dumaan ng pagkalito sa gwapo niyang mukha. Ako kasi, naramdaman ko lahat ng yun kahit wala akong naaalala. Nilagay kong kamay sa tapat ng dibdib ko. Nung marinig ko pa lang ang boses mo, ay naguguluhan na ako. Naitanong ko sa sarili ko kung bakit ako umiiyak. Naalala ko ang panahon nang narinig ko ang boses niya sa telepono noon. Grabe ang iyak ko nung panahon na yon. Akala ko ay dahil sa nasa ospital si Lola, pero hindi pala. Dahil ang puso ko'y nakilala kahit ang boses pa lang niya. Noong nakita kita ay sobrang bilis din ng tibok ng puso ko. Naguguluhan ako, Murphy. Bakit ako lumuluha sa tuwing nakikita ka? Nagahalong tuwa, lungkot, pangungulila ko sa tuwing nakikita kita. Ang gaan ng dibdib ko kapag nasa tabi kita. Nalalabo ng paningin ko dahil sa luha. Nakilala ka ng puso ko, Murphy. Nakalimot lang ang utak ko pero hindi ito. Ani ko sabay mahinang tapik sa dibdib ko. Bakit ba? Bakit ba ang hirap sa'yo na pakinggan ako? Dahil hindi ikaw si Luna. Putol ni Murphy sa akin. Wala akong matandaan na naramdaman kong lahat ng yan ng dahil sa'yo. Sapat na ba ang mga sinabi ko? Malamig nitong tanong. Tuluyan nang kumawala ang malakas na hikbi sa labi ko. Murphy, huwag mo naman ako saktan ng ganito. Parang pinipiga ang puso ko sa sakit dahil sa sinabi niya. Wala na ba talagang pag-asa? Dahil ba sa itsura ko kaya ayaw niya akong pakinggan? Kahit pakinggan mo lang ang paliwanag ko para malaman mong lahat na nangyari sa akin. Parang awa mo na, Murphy. Napatiimbagang si Murphy. Hindi ko na kailangang pakinggan pang mga kasinungalingan na sasabihin mo, Feli. Kaya huwag ka nang umasa na magkakaroon ka ng pagkakataong maloko ako. Ang sunod na sinabi nito ang halos nagpaguho ng mundo ko. Simula bukas ay ayaw na kitang makita sa pamamahay ko. Umalis ka na at huwag ka nang babalik pa sa buhay namin ng anak ko. Bakit ganun? Kung kailan bumalik ng alaala ko, ay saka naman naging malabo ang lahat sa amin. Panay ang luha ko habang iniimpake mga gamit ko. Sobra akong nasasaktan ngayon. Pakiramdam ko ay mamamatay ako sa sakit. Hindi ko kaya na mawalay sa mag-ama ko. Pero anong magagawa ko? Sa ngayon ay kailangan kong umalis dahil yun ang makakabuti. Pero hindi ibig sabihin noon ay sumuko na ako. Babalik ako. Babalikan ko sila. Luna, pasensya ka na dahil wala kaming magawa para tulungan ka. Naluluhang wika ni Ate Rose. Sinubukan nila akong tulungan pero hindi rin sila pinakinggan ni Murphy. Sapat na sa akin na gumawa sila ng paraan para tulungan ako. Nagpapasalamat na ako sa kanila dahil doon. Tuparin mong sinabi mo na babalik ka dito, Luna. Hindi magiging masayang lahat kapag nawala ka na ng tuluyan. Emosyonal din si Aling Babot. Umiiyak din ito katulad nila Victoria at Ate Rose. Yumakap silang tatlo sa akin kaya naluha na naman ako. Nilagay kong cellphone na binigay sa akin ni Murphy sa palad ni Aling Babot. Pakibigay kay Murphy. Pakisabi, ang password niya ay isa sa pinakamasayang araw sa buhay namin noon. Habang naglalakad palabas ng mansyon, dala ang mga gamit ay bigla akong nakarinig ng matinis na boses na tumatawag sa akin. Mamster! Agad na humagulhol ako ng iyak nang paglingon ko ay nakita ko si Marcus. Luhaan ito habang tumatakbo palapit sa akin.
Anak! Agad na kinulong ko siya sa yakap ko. Ngayon ko lang ulit siya nayakap kaya naman sobra ako sabi ko pwede lang na isama ko siya sa pag-alis ko. Momster, you promised me hindi mo ko iiwan. Bakit po aalis ka? Halata akong sakit at pagtatampo sa boses nito. Hindi mo na ba ako love? Hinawakan ko malit niyang mukha, tiningnan siya sa mata. Hindi kita iiwan, Marcus. Babalik ako. Babalikan ko kayo ng daddy mo. Pangako ko habang patuloy ako sa pagluha. Parang dinudurog ang puso ko ngayon. Isipin ko pa lang na mawawalay kami sa isa't isa ay nalulungkot at nasasaktan na ako. Hinalikan ko siya sa noo. Mahal na mahal kita, anak. Pangako, babalik ako para sa inyo. Morphe POV. Dahil palis na si Feli ay pinayagan ko lapitan siya ni Marcus. Mula dito sa kwarto ko'y natatanaw ko silang dalawa mula sa bintana. Nakaramdam ako ng kirot sa dibdib habang nakatingin sa kanila, hanggang sa tuluyan na akong nag-iwas ng tingin. Hindi ba ako nakikilala ng puso mo? Naguguluhan ako. Oo, sinabi kong hindi pero bakit parang nagsisinungaling ako sa sarili ko. Nung una ko siyang nakita ay napansin ko na kaagad ang mga mata niya. At sa paglipas ng mga araw, buwan ay napansin ko na parehong-pareho sila ng asawa ko sa kilos, pananalita at pag-uugali. Pero malabo na siya ang asawa ko. Patay na si Luna, yun ang totoo. Kaya nga hindi ko maiwasan na makaramdam ng galit sa kanya nang sabihin niyang siya ang asawa ko. Paano niya nagawang magsinungaling? Hindi pa ba sapat na mabuti ang pakikitungo ko sa kanya? At ang labis kong ikinagalit ay bakit hinayaan niya may mangyari sa amin? Oo, alam ko. Simula nang sakta ni Sydney si Marcus ay naisip kong magpalagay ng CCTV. Gusto kong bantayan ang mga galaw ng mga taong lumalapit sa anak ko. Nang i-check kong CCTV ay labis ang galit ko sa nalaman ko. Nahiya akong humarap sa wedding picture namin ng asawa ko dahil nagtaksil ako. Oo at patay na si Luna pero para sa akin ay buhay pa rin siya at narito lamang siya sa puso ko. Malakas kong ibinato ang baso may laman ng alak sa pader ng kwarto ko at saka padarag na naupo sa single couch na sofa. Bakit imbis na maging masaya ay mas lalo lang naghirap ang kalooban ko? Bakit hinahanap-hanap ko si Feli? Shit, sunod-sunod akong napamura sa naisip ko. Hindi dapat ako makaramdam ng ganito sa ibang babae. Hindi ako dapat maniwala sa mga kasinungalingan na pinagsasabi nito. Patayin ng asawa ko at yun ang dapat kong itatak sa utak ko. Tsak na gumagawa lamang ito ng kwento para makuha ang tiwala ko. Pero bakit? Dahil ba sa pera? Marahan akong umiling. Sa ilang buwan namin na magkasama ay masasabi ko na hindi ganun si Feli. Ito na naman ako. Pinupuri siya sa isip ko. Kinuha akong cellphone inabot sa akin ni Aling Babot. Ang password daw niyan, Sir Morphe, ay ang pinakamasayang araw sa buhay niyo noon ni Luna. Yun ang sinabi ng matanda. Nang itype kong ikalawang petsa ng kasal namin ni Luna, ay na-unlock ang phone. Biglang pagsalakay ng kakaibang kaba sa dibdib ko. Nalaman ba ni Feli ang wedding date namin sa mga kasambahay? Natuon ang mata ko sa kaisa-isang video na sinadyang iwan sa phone. Si Feli na nakatingin sa screen. Bakas ang lungkot sa mata nito. Morphe, alam mo bang laman ng puso ko nung una kitang makita noon sa mansyon ng mga Aquino? Napalunok ako. Paano nalaman ni Feli na doon kami una nagkita? Nalaman ba nito kina Aling Babot? Ang gwapo mo, Morphe, dugtong ni Feli. Nang sabihin nila Senyora Barbara sa akin na ipapakasal nila ako sa'yo gamit ang apelyido nila ay tumutol ako. Ayaw ko kasing umalis sa poder ng mga Aquino dahil umaasa ako na babalik si nanay. Naitakip kong kamay ko sa bibig dahil sa labis na pagkabigla. Naalala ko na ganito rin noon ang sinabi sa akin ni Luna. Nung ikasal tayo, hinanda ko ng sarili ko sa mga bagay na posibleng mangyari. Inaasahan ko na tatratuhin mo ko ng masama, na magiging malupit ka sa akin. Pero hindi yun nangyari. Dahil sabi mo'y mahal mo ko at araw-araw mo kong mamahalin. Tuluyan ang tumulong luha ko at kagad na napahagulho ng malakas. Sinabi mo sa akin yun ng araw na pagkatapos ng unang kasal natin. Maging si Fel ay lumuluha na rin sa video. Nagtapat ako sa'yo. Inamin ko sa'yong totoo na isa lang akong kasambahay ng mga Aquino. Akala ko'y magagalit ka at paalisin ako pero
Mali na naman ako. Dahil sinabi mo sa akin ay mahal mo ko at alam mo ng totoo. Patuloy ako sa pagluha habang pinapakinggan siya. Natakot ako noon na baka paniwalaan mo si Sydney sa mga kasinungalingan na sinasabi niya sa'yo. Pero mali na naman ako. Palagi mo kong pinapaniwalaan, Murphy. Palagi kang nariyan para protektahan ako. Kaya ang puso ko'y lalong nahulog sa'yo. Gumuhit ang ngiti sa labi ni Feli. Naalala ko pa nung magpunta tayo ng fanfare. Sumuka ka pa nga. Sorry Murphy ha, 3 taon mo kung hindi nakasama ng birthday mo. May lungkot muli sa mata nito. Sobrang saya ko nang malaman kung buntis ako. Nagplano tayo na manganganak ako nasa tabi kita. Nahahawakan mo ang mga kamay ko ng mahigpit habang umiiri ako pero hindi yun natupad. Humagulol na si Feli. Patawad. Patawad dahil iniwan kita ng 3 taon. Patawad dahil hindi agad ako nakabalik sa inyo ng anak natin. Mahal na mahal ko kayo ni Marcus, Murphy. Hindi ako makahinga sa labis na pag-iyak habang pinapakinggan pa siya. Lahat ng mga alaala na kaming dalawa lang ang nakakaalam ay sinabi niya. Walang duda, siya nga ang asawa ko. Bakit hindi ko siya nagawang pakinggan? Pinagsalitaan ko pa siya ng hindi maganda at pinagdudahan pa. Si Luna, matagal siyang nagdusa. 3 taon din siyang nangapa sa dilim at nangunila sa aming mag-ama. Ngayong nagbalik na siya ay hindi ako papayag na mawala siya muli sa amin ni Marcus. Ibabalik ko siya sa bisig ko. Sinagot kong tawag ng isa sa pulis na inutusan kong sundan ang lalaking nagpapadala ng mga impormasyon sa pulisya. Mr. Del Rio, natuntunan namin siya at hindi kayo maniniwala sa nalaman namin tungkol sa kanya. Ang sunod na sinabi ng pulis ang nakapagpabigla sa kanya. Siya si Corton Maguindo, ang isa sa mga dumukot sa asawa mo at siya rin na nagligtas sa anak mo. Ang nakakagulat ay sinasabi niyang buhay ang asawa mo. Nawalan daw ng alaalang asawa mo, Mr. Del Rio. At ngayon daw ay nagbalik ng alaala nito. Kilalang asawa mo ngayon bilang si Feli. Agad na tinungo kong presinto. Ayon sa mga pulis ay handa daw makipagtulungan si Corton sa mga pulis. Marami pa raw itong isisiwala tungkol sa nangyari 3 years ago. Sa ngayon ay isang bagay lang ang nais kong gawin. Gusto kong makita at mayakap ang asawa ko. Luluhod ako tihingi ng tawad sa kanya. Ngayon ay malinaw na sa akin kung bakit hindi ko magawang matakot sa anyo niya at kung bakit bagaan ang pakiramdam ko kapag nasa tabi ko siya. Siya palang asawa ko, kaya pala lahat ng pare-parehong mga galaw nila dahil iisang tao lang pala sila. Si Feli pala'y ang asawa kong inakala kong patay na. Tumingala ako't umusal ng pasasalamat sa itaas. Thank you for bringing her back to our lives. Sa pagkakataong ito, ay titiyakin ko na hindi na mauulit ang nangyari. 3 taon nang nakakaraan. Hindi na ako papayag na mawala siya sa amin ng anak ko. Wait for me, Luna. Iuwi na kita sa buhay namin ng anak natin. Pangako yan. Ngayon natanggap na ni Murphy sa puso niya na si Feli si Luna. Ito na ba ang simula para muling manubalik? Ang sigla sa buhay ni Murphy. Mahanap na kaya ni Luna ang walang hanggang ligaya sa piling ng pamilya niya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.